Walang kwenta ang bawat patak ng luhang yan, Sevilla. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng tubig sa katawan mo, hindi na mabubura ang katotohanang namatay ang anak ko dahil sa malas na dala mo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang talim ng kutsilyong humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Bago pa man makasagot si Sevilla, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakabaling ng kanyang ulo at sa isang sandali, ang tanging narinig niya ay ang matinis na ugong sa kanyang pandinig. Kasabay nito, ang supot na papel na kanina pa niya, maingat na kinitikit sa kanyang dibdib, ay bumagsak sa sahig. Nabasag ang bote ng mamahaling alak sa loob nito at ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa maputing tiles. Parang sariwang dugo na umaagos mula sa isang sugat. Napatingin si Sevilla sa nabasag na bote. Iyon ang paboritong alak ni Lorenzo. Para mabili ang boteng yon para sa kanilang ikatlong anibersaryo, naglakad siya ng 3 kilometro patungo sa isang maliit na klinika sa kanto para ibenta ang kanyang dugo. Tandang-tanda pa niya ang pakiramdam ng karayom na tumutusok sa kanyang ugat, ang dahan-dahang paglabas ng mainit na likido mula sa kanyang katawan habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Tiniis niya ang hilo at ang panghihina, iniisip lamang ang matamis na ngiti ni Lorenzo kapag nakita nito ang sorpresang inihanda niya sa hapagkainan. Pero ngayon, ang supot na dala niya ay hindi na sorpresa, kundi isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang plaster sa kanyang braso na nagtatakip sa bakas ng karayom ay tila kumikirot sa bawat tibok ng kanyang nadudurog na puso. Tingnan mo ang sarili mo, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri habang nakatingin sa suot ni Sevilla na lumang damit pambahay na may mantsa pa ng mantika mula sa pagluluto. Namatay ang anak ko sa bisig ng babaeng karapat-dapat sa kanya. Namatay si Lorenzo sa piling ni Valentina habang ikaw, nagmumukha kang basahan na naghihintay sa wala. Isang kahihiyan ka sa pamilya Valerius. Ang bawat salita ay parang isang dagok na mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya. Namatay sa piling ni Valentina. Ang pangalang yon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Alam ni Sevilla na may lamat na ang kanilang pagsasama, pero hindi niya inakalang sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo. Doon pipiliin ni Lorenzo na iwan siya, hindi lang para sa ibang babae, kundi para sa kabilang buhay. Lumapit ang isang nurse, dala ang mga gamit ni Lorenzo na nakuha mula sa silid kung saan ito nalagutan ng hininga. Isang polo na puti na may bakas ng matingkad na lipstick sa kwelyo at amoy ng pabango na hindi kay Sevilla. Nang makita ito ni Sevilla, ang kanyang tuhod ay tuluyang nanghina. Napaluhod siya sa gitna ng natapong alak, ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatapal sa kanyang bibig para pigilin ang isang impit na tili na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang hapdi ng bubog na bumaon sa kanyang palad, pero wala itong sinabi sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang paligid ay tila naglaho. Ang puting ilaw ng ospital ay naging malabo at ang ingay ng mga tao ay naging isang malayo at nakakalunod na ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang amoy ng alak na humahalo sa amoy ng disinfectant. Isang amoy ng kamatayan at pagkakanulo. Hinablot ni Doña Esmeralda ang kanyang panga. Pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Huwag kang mag-iskandalo rito, Sevilla. Pipirmahan mo ang dokumentong nagsasabing namatay si Lorenzo sa loob ng bahay dahil sa pagtatrabaho. Hindi malalaman ng publiko na namatay ang anak ko sa isang motel kasama ang kanyang kabit. Kung hindi ka susunod, titiyakin ko na ang utang na loob mo sa pagkupkop namin sa iyo noong ulila ka na ay babayaran mo sa loob ng kulungan. Sisirain ko ang buhay mo hanggang sa ikaw mismo ang magmakaawang mamatay. Nanatiling nakaluhod si Sevilla. Ang kanyang buhok ay nakalaylay at tumatabon sa kanyang mukhang basang-basa na ng luha. Wala siyang lakas na sumagot. Wala siyang boses para ipagtanggol ang sarili. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang malapot at mapulang likido sa sahig.
na parang ang dugo na kinuha sa kanya para sa isang pag-ibig na matagal na palang patay bago pa man tumigil ang tibok ng puso ni Lorenzo. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkadurog, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Parang isang malungkot na awit na walang katapusan. Para saan pa ang lahat ng sakripisyo? Para saan pa ang pag-ibig na ibinigay ko ng buo? Kung ang kapalit ay ang ganitong klaseng paglapastangan. Ang bawat hagulgol na naririnig sa loob ng kapilya ay parang mga pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ni Lorenzo at sa puso ni Sevilla. Ngunit ang pinakamasakit na tunog ay ang katahimikan ni Sevilla habang nakatayo siya sa pinakamalayong sulok ng punerarya. Pinagmamasdan ng kanyang asawa mula sa malayo. Hindi siya pinayagan ni Doña Esmeralda na lumapit. Ayon sa matanda, ang isang malas na asawa ay walang karapatang dumungaw sa huling sandali ng isang Valerius. Ang bango ng mga puting lirio sa paligid ay nakakahilo, humahalo sa amoy ng kandilang unti-unting nauubos. Pinagmasdan ni Sevilla si Doña Esmeralda na nakasuot ng napakagandang itim na belo, humihingi ng simpatiya sa bawat bisitang dumarating. Ang bawat yakap na tinatanggap ng matanda ay isang malaking pagkukunwari dahil alam ni Sevilla ang katotohanang nakatago sa likod ng mga luhang iyon. Naramdaman ni Sevilla ang isang malamig na hawak sa kanyang braso. Si Doña Esmeralda, sa gitna ng pakikipag-usap sa mga negosyante, ay nagawang lumapit sa kanya para lamang bumulong ng lason. Huwag kang gagawa ng ingay rito, Sevilla. Ayusin mo ang mukha mo. Kung tatanungin ka, sabihin mo ay maayos ang lahat bago siya namatay sa kanyang opisina. Kapag nalaman kong bumuka ang bibig mo tungkol sa nangyari sa ospital, kalimutan mo nang naging anak ka ng pamilyang ito. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kabaong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo. Pero ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Nang matapos ang libing, hindi sa isang mainit na tahanan bumalik si Sevilla, kundi sa isang kulungang gawa sa semento at ginto. Pagkapasok nila sa mansyon ng mga Valerius, ang marangyang atmosfera ay agad na napalitan ng tensyon. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo at ang lahat ng alahas na ibinigay ni Lorenzo sa iyo, utos ni Doña Esmeralda habang hinuhubad ang kanyang itim na guwantes. Pero mama, ang singsing na ito ang tanda ng kasal namin. Mahinang sagot ni Sevilla habang hinahawakan ang maliit na brilyante sa kanyang daliri. Kasal? Tapos na ang kasal niyo? Sevilla, patay na ang anak ko. At ang singsing na yan ay binili gamit ang pera ng mga Valerius. Wala kang pag-aari sa bahay na ito, kundi ang damit na suot mo. Huwag mong kalimutan, kinuha kita sa kalsada noong wala kang matuluyan. Pinakain kita, binihisan, at binigyan ng pangalan. Utang mo sa akin ang bawat hiningang kinukuha mo sa loob ng mansyong ito. Dahan-dahang hinubad ni Sevilla ang singsing. Ramdam niya ang bawat gasgas ng metal sa kanyang balat. Isang hapdi na hindi matutumbasan ng kahit anong sugat. Inilagay niya ito sa palad ng matanda na parang ibinibigay na rin niya ang huling bahagi ng kanyang dangal. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang mansyon ay tahimik, ngunit para kay Sevilla, ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang pag-iisa. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, pero bago pa man niya mahawakan ang baso, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Hindi iyon ang sasakyan ni Lorenzo. Mas mabilis ang tunog ng makina nito, mas mapangahas. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida na tila sumusuntok sa mata sa gitna ng itim na tema ng pagluluksa. May dala siyang 3 malalaking maleta at sa kanyang mukha ay walang bakas ng lungkot, kundi isang mapang-uyam na tagumpay. Sino siya, Mama? Tanong ni Sevilla. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam na niya ang sagot. Lumingon si Doña Esmeralda, isang matamis at nakakangilong na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya si Valentina, at simula ngayong gabi, dito na siya titira sa kwarto ni Lorenzo. Sevilla, dalhin mo ang mga maleta niya sa itaas at siguraduhin mong malinis ang silid dahil ayaw kong ma-stress ang magiging apo ko sa sinapupunan niya. Ang baso sa kamay ni Sevilla ay dahan-dahang uminit sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay parang isang bagong tanikala na pumupulupot sa kanyang leeg. Si Valentina, ang babaeng naging sanhi ng huling hininga ng kanyang asawa, ay hindi lang pumasok sa kanyang buhay. Pumasok ito sa kanyang tahanan para agawin ang huling piraso ng kanyang puwang. Tumingin si Valentina kay Sevilla mula ulo hanggang paa bago nagpakawala ng isang mapanirang tawa. Ano pang hinihintay mo, katulong? Galaw-galaw na. Pagod ako mula sa biyahe. Tumitig si Sevilla sa mga maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ikinukulong. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang lamat sa kanyang pagkatao ay unti-unting lumalalim. Ang bawat kuskos ng magaspang na tela sa kanyang mga palad ay nagiiwan ng mahapdi at mapulang marka, ngunit mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya sa loob ng labanderya. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw sa likod ng mansyon, nakaluhod si Sevilla sa harap ng isang malaking palanggana. Ang bula ng sabon ay unti-unting pumapasok sa mga sugat sa kanyang daliri. Isang pamilyar na hapdi na tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Siguraduhin mong matatanggal ang mantsa sa mga silk nightgown ko, Sevilla. Napakasensitibo ng tela niyan. Parang ako. At huwag mong gagamitan ng washing machine. Gusto ko ay kinukuskus ng kamay para hindi masira ang hugis. Utos ni Valentina habang nakatayo sa may pintuan, humihigop ng malamig na juice at payapang nagpapaypay. Hindi tumingin si Sevilla. Ipinagpatuloy niya ang paglalaba sa tumpok ng mga damit panloob at mamahaling kasuotan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang bawat pagpiga niya sa tela ay tila pagpiga na rin sa kanyang sariling dangal. Bakit ba ang bagal mo? Kaya ka siguro iniwan ni Lorenzo dahil pati sa simpleng gawaing bahay, wala kang kwenta. Dagdag pa ni Valentina, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Eksaktong pagtapos ng pangungusap na iyon, lumabas si Doña Esmeralda mula sa kusina. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakasimangot kay Sevilla ay biglang nagliwanag nang makita si Valentina. Hiha, huwag kang magbabad sa initan. Masama iyan sa dinadala mo. Halika rito, uminom ka muna ng sabaw para lumakas ang apo ko. Malambing na wika ng matanda. Nang lumingon ito kay Sevilla, ang lambing ay biglang napalitan ng poot. At ikaw, Sevilla, bilisan mo riyan. Pagkatapos mo sa labada, linisin mo ang buong sala. Huwag mong idahilan ang pagkapagod. Isipin mo na lang na ito ang pambayad mo sa lahat ng pagkain at tirang ibinibigay ko sa iyo. Napakamalas mo nang ang asawa, huwag kang maging batugang katulong. Ang salitang malas ay paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Sevilla. Para kay Esmeralda, siya ang dahilan ng lahat ng kamalasan ng pamilya. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil sa tuwing susubukan niyang magsalita, palaging isinusumbat sa kanya ang utang na loob. Nang makaalis ang dalawa, nanatiling mag-isa si Sevilla sa labanderya. Ang katahimikan ay bumasag sa kanyang matitibay na pader. Sa ilalim ng tumpok ng maruruming damit, naramdaman niya ang isang manipis at malambot na tela. Kinuha niya ito, isang lumang panyo na may burang maliit na bulaklak sa gilid. Ito ang huling alaala ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit, inilapit sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa gitna ng mabahong amoy ng sabon at pawis, ang panyong iyon ang naging tanging kanlungan niya. Doon, sa isang sandaling walang nakakakita, pinayagan niya ang isang patak ng luha na dumaloy at mabura sa lumang tela.
Lumipas ang ilang oras at ang dilim ay nagsimula nang bumalot sa mansyon. Habang papunta si Sevilla sa kusina para itabi ang mga gamit sa paglilinis, napahinto siya malapit sa pintuan ng silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang mahinang tawanan ni na Valentina at Doña Esmeralda. Mabuti na lang at naniwala ang matanda na buntis ako. Rinig niyang sabi ni Valentina, ang boses ay puno ng katusuhan. Konting arte lang sa umaga, konting himas sa tiyan, at heto, parang reyna na ako sa bahay na ito. Huwag kang mag-alala, Valentina, sagot ni Doña Esmeralda na tila nakikipagsabwatan. Basta't makuha natin ang mga huling ari-arian na nakapangalan pa kay Lorenzo. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa babaeng iyon sa labas. Gagamitin natin siya hanggat may silbi pa siya. Pagkatapos ay itatapon natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang bawat salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Sevilla. Ang kanyang pagod ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na lang ito simpleng sakit, kundi isang unti-unting paggising ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang pinatulog. Dahil sa pag-ibig at pagsunod, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa basahan. Ang akala niyang pamilyang pinagsisilbihan niya ay isang pugad pala ng mga ahas na handang lumamon sa kanya ng buo. Ang bawat hakbang ni Sevilla sa makintab na sahig ng ikalawang palapag ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang mansyong Valerius, na dati ay tinitingnan niya ng may paghanga at paggalang, ay nagsisimula ng magmukhang isang hungkag na kabaong, maganda sa labas, ngunit nabubulok na sa loob. Inutusan siya ni Doña Esmeralda na linisin ang silid-aklatan, ang santuaryo kung saan nakatago ang lahat ng lihim ng pamilya. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga lumang libro, isang folder na kulay kape ang nahulog mula sa pinakataas na bahagi ng estante. Kumalat ang ilang piraso ng papel sa sahig. Sa pagmamadali niyang ayusin ito, nahagip ng kanyang mga mata ang isang salitang nakasulat sa malalaking titik. Notice of foreclosure. Napatigil ang paghinga ni Sevilla. Binasa niya ang bawat linya ng may panginginig. Ang mga ari-arian ng pamilya Valerius, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Lorenzo at maging ang mansyong tinitirhan nila ay nakasangla na pala sa bangko at nasa bingit na ng pagbawi. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga babala ng utang na hindi nababayaran, mga huling hiling para sa extension, at mga pirma ni Doña Esmeralda na tila desperadong kumakapit sa isang gumuguho ng imperyo. Kaya pala ganoon na lamang ang pagkapit ng matanda kay Valentina. Hindi dahil sa magiging apo, kundi dahil sa kayamanan at koneksyong dala ng pamilya ng babaeng yon. Ang bawat pang-aalipusta kay Sevilla, ang bawat pagtawag sa kanya na pabigat at malas, ay isang balat kayo lamang para itago ang katotohanang sila ang tunay na lugmok sa hirap. Ano ang ginagawa mo riyan? Isang mahina, ngunit matandang boses ang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Sevilla sa gulat. Si Manang Lita pala, ang pinakamatandang katulong sa bahay na halos hindi na nagsasalita. Nakatayo ito sa may pinto, may dalang isang baso ng gatas at isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalot sa tissue. Mabilis na itinago ni Sevilla ang mga papel sa folder at ibinalik ito sa estante. Wala ho, Manang. Nililinis ko lang po ang mga nahulog na gamit. Lumapit si Manang Lita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at lungkot. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay iniabot nito ang tinapay sa kamay ni Sevilla. Ang tinapay ay mainit pa, tila bagong luto mula sa kusina. Kumain ka muna, anak, bulong ni Manang Lita habang hinahaplos ang maruming kamay ni Sevilla. Huwag mong hayaang ubusin nila ang huling lakas mo. Kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may tumawag sa kanya na anak
Sa loob ng mansyong iyon, simula nang mamatay si Lorenzo. Ang simpleng hawak na yon ni Manang Lita ay tila isang balsamo sa nagdurugo niyang puso. Sa isang sandali, hindi siya ang katulong, hindi siya ang malas na asawa. Siya ay isang taong karapat-dapat sa pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na naglaho nang marinig nila ang papalapit na mga yabag ng takong sa pasilyo. Mabilis na lumayo si Manang Lita at nagkunwaring nagpupunas ng lamesa. Pumasok si Doña Esmeralda kasama si Valentina. Ang dalawa ay seryosong nag-uusap, hindi man lamang napansin ang presensya ng dalawang katulong sa gilid. Hindi na tayo makakapaghintay pa, Valentina. Mariing, sabi ni Doña Esmeralda. Ang bangko ay nagbigay na ng huling palugit. Kung hindi tayo makakabayad sa susunod na buwan, mawawala ang lahat sa atin. Huwag kayong mag-alala, tita, sagot ni Valentina habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Nakausap ko na si Mr. Yamamoto. Interesado siya. Sinabi ko sa kanya na mayroon tayong regalo para sa kanya. Isang babaeng masunurin, bata pa at walang pamilyang hahanap sa kanya. Sa kapalit ng malaking donasyon sa kumpanya natin, maaari niyang dalhin si Sevilla sa Japan at gawin ang kahit anong gusto niya. Napahawak si Sevilla sa gilid ng estante para hindi siya mabuwal. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang pamilyang inakala niyang kanlungan niya, ay nagpaplano ng ibenta siya na parang isang kagamitan para lamang isalba ang kanilang marangyang buhay. Tumingin si Doña Esmeralda kay Valentina, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti. Tutal, wala naman ng silbi ang babaeng yan dito. Mas mabuting mapakinabangan ang huling patak ng kanyang pagkatao bago natin siya tuluyang idispatsa. Hindi na makahinga ng maayos si Sevilla. Ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang desperadong plano. Hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig o pagtitiis. Ito ay tungkol na sa kanyang kaligtasan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Sevilla. Isang malakas na bagyo ang humahampas sa mansyon ng mga Valerius at sa loob ng madilim na pasilyo, ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag na tila naglalantad sa mga multo ng nakaraan. Nakatayo si Sevilla sa likod ng makapal na kurtina sa tapat ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basahan habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang nagtataasang boses mula sa loob. Sina Doña Esmeralda at Valentina ay muling nagtatalo at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga boses ay puno ng desperasyon at lason. Hindi ko nakasalanan kung bakit tayo baon sa utang, tita. Kasalanan yon ni Lorenzo. Napakahina niya, pati ang sariling kumpanya ay hindi niya kayang protektahan. Sigaw ni Valentina, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kawalang galang. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko, ganti ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay gumaralgal. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Ginawa ko ang lahat para manatili ka sa tabi niya dahil kailangan natin ng pera ng pamilya mo. Lahat? Talaga ba, tita? Kahit ang pumatay ng sarili mong anak? Isang nakakangilong katahimikan ang sumunod sa mga salitang yon ni Valentina. Sa likod ng kurtina, tila tumigil ang mundo para kay Sevilla. Ang kanyang mga paa ay naging parang yelo at ang hangin sa kanyang lalamunan ay biglang naglaho. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang boses ay mahina at nanginginig. Huwag tayong maglokohan dito. Alam nating dalawa ang katotohanan. Alam kong pinalitan mo ang gamot sa puso ni Lorenzo ng mga aphrodisiac at pampagana bago siya pumunta sa akin noong gabi ng anibersaryo nyo. Gusto mong siguraduhin na mapapasaya niya ako para hindi ko siya iwan, para hindi ko bawiin ang investment ng tatay ko sa inyo.
Pero dahil sa katakawan mo sa pera, hindi mo naisip na hindi kaya ng puso niya ang ganoong klaseng epekto. Ang bawat salita ni Valentina ay parang mga kidlat na direktang tumatama sa utak ni Sevilla. Ang kanyang asawa, ang kanyang Lorenzo, ay hindi namatay sa natural na atake sa puso. Namatay ito dahil sa sarili nitong ina. Ang gamot na dapat sana ay nagliligtas sa buhay nito ay pinalitan ng lason ng pagnanasa at pera. Tumahimik ka, bulyaw ni Doña Esmeralda at narinig ni Sevilla ang tunog ng isang mabigat na bagay na tumama sa lamesa. Ginawa ko yon para sa atin, para sa pangalan ng pamilyang ito. Hindi ko ginusto na mamatay siya. Gusto ko lang na maging lalaki siya sa harap mo para manatili ka sa amin. Humalakak si Valentina, isang tunog na mas nakakatakot pa kaysa sa kulog sa labas. At ngayon, ang kasalanang yon ay ibinibintang mo sa malas na asawa niya. Napakagaling mong umarte, tita. Pero tandaan mo, hawak ko ang ebidensya. Hawak ko ang bote ng gamot na pinalitan mo. Sa labas ng pinto, napasandal si Sevilla sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot at pagkasuklam. Naalala niya ang bawat patak ng dugo na ibinenta niya, ang bawat oras ng pagtatrabaho niya bilang alipin, ang bawat sampal na tinanggap niya habang tinatawag siyang malas. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ng isang krimen. Ang kanyang golden moment ay dumating sa anyo ng isang tahimik na pagluha. Walang hikbi, walang tunog. Tanging ang mainit at maalat na likido lamang na dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Ang sakit na naramdaman niya noong mamatay si Lorenzo ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang pamilyang ito ay hindi lang kumuha ng kanyang kaligayahan. Kinuha nila ang buhay ng taong minahal niya para sa kanilang pansariling interes. Dahil sa matinding panghihina at galit, hindi napansin ni Sevilla ang kanyang pagkilos. Ang kanyang siko ay tumama sa isang porselanang florera na nakapatong sa maliit na lamesa sa pasilyo. Ang matinis na tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Sino yan?" Sigaw ni Doña Esmeralda mula sa loob ng silid. Narinig ni Sevilla ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Wala siyang mapagtataguan at ang anino ng kanyang takot ay unti-unting lumalaki sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Bumukas ang pinto nang may ganoong kalakas na puwersa na tila bahudyat ng isang hatol. Ang liwanag mula sa loob ng silid-aklatan ay tumama sa mukha ni Sevilla. At doon, nakatayo ang dalawang babaeng tila mga anino ng kamatayan. Si Doña Esmeralda, na ang mukha ay namumutla sa takot na naging puot, at si Valentina na ang mga mata ay nanlilisik gaya ng isang ahas na handang tumuklaw. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Doña Esmeralda ay isang matinis na hagupit. "Kanina ka pa ba nakikinig, Sevilla? Sumagot ka." Ang takot na nadarama ni Sevilla ay umabot sa sukdulan, na tila ang kanyang puso ay titigil na sa pagtibok. Alam niyang kapag nalaman nilang narinig niya ang lahat, hindi na siya makakalabas ng buhay sa mansyong ito. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang mabilis na instinto ang nanaig. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay sadyang pinalabo. At dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, kasabay ng isang mahinang daing na tila huling hininga ng isang taong nawalan ng malay dahil sa matinding gutom at pagod. "Tingnan mo ang babaeng ito, Mama." Narinig ni Sevilla ang mapang-uyam na boses ni Valentina. Kahit na nakapikit ang kanyang mga mata, nagpapakitang tao na naman, siguradong dahil ito sa hindi niya pagkain simula kagabi. "Dalhin niyo siya sa bodega." Utos ni Doña Esmeralda sa mga lalaking tauhan na kadarating pa lamang. "Ilok niyo siya roon. Huwag siyang bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi ko sinasabi. Kailangan niyang matutunan kung saan ang lugar niya." Naramdaman ni Sevilla ang malulupit na kamay na humahablot sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya sa malalamig na pasilyo
Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig hanggang sa marinig niya ang tunog ng mabigat na pintong bakal na bumukas. Inihagis siya sa loob at ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at ang nakakabinging katahimikan ng dilim. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay tila huling selyo sa kanyang libingan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, nang masigurado niyang wala nang nakakakita, dahan-dahang idinilat ni Sevilla ang kanyang mga mata. Wala siyang makita, kundi ang maliliit na sinag ng buwan na pilit na pumapasok sa pagitan ng mga luma at sira-sirang bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sinuportahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga siko. Sa katahimikan ng bodegang yon, nagsimulang bumalik ang mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang larawan ng isang malawak na hardin, ang amoy ng mga mamahaling rosas, at ang malumanay na boses ng kanyang ama, si Don Mariano. 10 taon na ang nakalilipas ng talikuran niya ang lahat ng karangyaan, ang titulong isang senyorita, at ang proteksyon ng pinakamakapangyarihang pamilya sa kabilang rehiyon, para lamang sa isang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng tunay na tahanan. Tingnan mo ang nangyari sa'yo, Sevilla. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Naging alipin ka para sa isang pag-ibig na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang kanyang golden moment ay ang paghawak niya sa isang maliit na butas sa kanyang damit, kung saan nakatago ang isang maliit na piraso ng papel at isang lapis na nakuha niya sa silid-aklatan bago siya mahuli. Ang kanyang ama ay maaring patay na, ngunit ang mga kaibigan at tapat na abogado nito ay hinding-hindi siya pababayaan kung malalaman lamang nila ang kanyang kalagayan. Sa gitna ng kadiliman, gamit ang pakiramdam ng kanyang mga daliri, nagsimulang sumulat si Sevilla. Bawat titik ay binuo ng may determinasyon. Bawat salita ay isang pangako ng pagbabalik. Hindi na siya ang Sevilla na madaling saktan. Hindi na siya ang Sevilla na kayang tapakan. Nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos sa may maliit na siwang ng pinto, alam niyang dumating na ang kanyang tanging pag-asa. Ang pamilyar na boses ni Manang Lita ay narinig niya sa labas. Sevilla. Anak. Heto ang kaunting tubig at tinapay, bulong ng matanda, habang pilit na isinisiksik ang mga pagkain sa ilalim ng pinto. Manang pakiusap, giit ni Sevilla, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-asa. Kunin niyo ang sulat na ito. Ibigay niyo ito sa lalaking laging bumibili ng bulaklak sa palengke tuwing Martes. Sabihin niyo, ito ay mula sa nag-iisang anak ni Don Mariano. Pakiusap, Manang, ang buhay ko ay nakasalalay dito. Naramdaman niya ang pagkuha ng papel mula sa kabilang panig. Ang sumunod na sandali ay ang tunog ng mabilis na pag-alis ni Manang Lita. Nanatiling nakasandal si Sevilla sa malamig na pader ng bodega. Ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito na ngayon ang kanyang naging kakampi. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hirap na dinanas niya sa kamay ni na Doña Esmeralda at Valentina ay nagiging gasolina para sa isang apoy na malapit nang tumupok sa lahat ng kanilang kinatatayuan. Ang Sevilla na pumasok sa bodegang ito ay pumasok bilang isang biktima, ngunit ang lalabas dito ay isang bagyo na wawasak sa pamilya Valerius. Luwatan mo na ang pinto, Sevilla. Huwag mong isiping dahil pinalabas kita rito ay pinatawad na kita. Pinalabas kita dahil tambak na ang labada at madumi na ang sahig ng mansyon. Huwag kang mag-inarte na parang may sakit dahil wala kang mapapala sa akin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na hampas ng hangin nang bumukas ang pinto ng bodega pagkaraan ng 3 araw. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mga mata ni Sevilla na nagdulot ng matinding hapdi sa kanyang paningin na nasanay sa dilim. Bahagya siyang sumandal sa pader. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa gutom at panghihina.
Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay malinaw. Ang Sevilla na lumabas mula sa bodegang iyon ay may suot na maskara. Isang maskara ng ganap na pagkamatapat. "Patawad po, Mama," mahinang sabi ni Sevilla. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos. Humingi siya ng paumanhin habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng matanda. Isang kilos na alam niyang magpapakain sa naglalakihang ego ni Doña Esmeralda. "Hinding-hindi na po mauulit. Gagawin ko po ang lahat ng iutos niyo. Huwag niyo lang po akong ibalik doon." "Mabuti at natauhan ka na," pagmamalaki ni Doña Esmeralda habang tinitingnan siya ng may pandidiri. Nang makapasok siya sa loob ng mansyon, agad siyang sinalubong ni Valentina na may daladalang isang listahan ng mga gawain. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, kinuha ni Sevilla ang isang maliit at lumang locket mula sa kanyang bulsa, ang huling alahas na hindi nakuha ni Esmeralda dahil nakatago ito sa loob ng kanyang damit panloob. "Valentina, pasensya ka na sa inasal ko noong nakaraan," sabi ni Sevilla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. "Gusto ko sanang ibigay ito sa iyo bilang tanda ng aking pasasalamat sa pag-aalaga mo sa magiging apo ni Mama. Ito ay ginto at alam kong magugustuhan mo ito." Kinuha ni Valentina ang locket, sinuri ang kinang nito, at isang mapanirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kasakiman ay mabilis na tumalo sa kanyang pagdududa. "May pakinabang ka rin pala, Sevilla. Sige, magtrabaho ka na. At dahil mabait ka ngayon, papayagan kitang lumabas para mamili ng mga kailangan sa kusina sa palengke. Pero tandaan mo, isang maling galaw, alam mo ang mangyayari." Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sevilla. Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke, kung saan ang amoy ng sariwang isda at tuyong lupa ay humahalo sa mainit na hangin, mabilis na naglakad si Sevilla patungo sa isang maliit na tindahan ng mga bulaklak sa dulo ng kanto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa bawat segundong lumilipas. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at may dalang dyaryo ang nakatayo roon, tila naghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lalaki ay bahagyang tumango. Ito ang abogado ni Don Mariano, si Attorney Gabriel, ang taong tanging nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan. "Senyorita Sevilla," bulong ng lalaki, ang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Sevilla. "Natanggap ko ang iyong sulat. Halos hindi ako makapaniwala na hahantong sa ganito ang iyong kalagayan. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay iniwan ang lahat ng kanyang huling testamento sa ilalim ng iyong pangalan, protektado ng isang trust fund na hindi maaaring hawakan ng kahit sinong Valerius." Naramdaman ni Sevilla ang isang matinding lundag sa kanyang dibdib. Ang bawat hirap, ang bawat sampal, at ang bawat pang-aalipusta ay parang unti-unting nabubura ng isang pag-asa. "Gaano kalaki ang kontrol ko sa ngayon, Attorney Gabriel?" tanong ni Sevilla. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito na ang boses ng isang anak ni Don Mariano. "Sapat na para mabili mo ang buong kumpanya ng mga Valerius nang hindi nila nalalaman na ikaw ang nasa likod nito," sagot ng abogado habang iniabot ang isang maliit na itim na card na nakatago sa loob ng isang sobre. "Ang lahat ng kanilang mga utang sa bangko ay unti-unti na naming tinitipon. Sa isang hudyat mo lang, senyorita, maaari nating simulan ang pagguho ng kanilang mundo." Hinawakan ni Sevilla ang card ng mahigpit. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling naramdaman niya ang malamig na plastik sa kanyang palad. Isang simbolo ng kapangyarihang matagal niyang kinalimutan. Sa loob ng 10 taon, siya ay naging isang alipin ng pag-ibig, ngunit sa sandaling ito, siya ay muling naging isang reyna. "Huwag muna tayo magmadali," bulong ni Sevilla habang tinitingnan ng kanyang sariling refleksyon sa isang maruming salamin sa tapat ng tindahan. Ang babaeng nakikita niya ay marusing, maputla, at mukhang kawawa. Ang perpektong disguise. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanilang kasamaan.
Gusto kong panoorin silang unti-unting mawalan ng hininga sa ilalim ng sarili nilang mga kasinungalingan. Bumalik si Sevilla sa mansyon na may dalang mga supot ng gulay at karne. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakayuko at mukhang pagod. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ng isang malakas na sigaw ni Doña Esmeralda mula sa sala. Sevilla! Halika rito! May kailangan kang malaman. Nang pumunta si Sevilla sa sala, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sofa. May suot na makapal na gintong kuwintas at tila tinitingnan siya na parang isang karne sa palengke. Siya na ba yan, Esmeralda? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng pagnanasa. Medyo payat, pero pwede na. Sigurado ka bang walang maghahanap sa kanya kapag dinala ko na siya sa Japan? Tumingin si Doña Esmeralda kay Sevilla, isang mapait at mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Mr. Yamamoto. Si Sevilla ay parang isang ligaw na damo. Walang ugat, walang pinagmulan. Sa susunod na linggo, maaari mo na siyang kunin. Tapos na ang kanyang silbi sa bahay na ito. Nanatiling nakatayo si Sevilla sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang likuran, kung saan mahigpit niyang hinahawakan ang itim na card mula sa kanyang abogado. Ang cliffhanger ng kanyang kapalaran ay muling tumaas. Ang labanan ay hindi na lang sa loob ng bahay, kundi isang karera laban sa oras bago siya tuluyang maibenta. Ang bawat pagyuko ko sa harap ninyo ay isang hakbang patungo sa inyong pagluhod. Ito ang bulong ni Sevilla sa sarili, habang maingat niyang inilalapag ang tasa ng mainit na kape sa harap ni Doña Esmeralda. Ang kape ay kasing itim at kasing pait ng mga balak na nabubuo sa isipan ni Sevilla. Sa paningin ng matanda, siya pa rin ang sunod-sunuran at takot na manugang. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, dumadaloy na ang kapangyarihan ng isang babaeng nagmamay-ari na ng unti-unting gumuguho nilang mundo. Sa tulong ni Attorney Gabriel, sinimulan na ni Sevilla ang kanyang tahimik na pagsakop. Hindi niya kailangang sumigaw. Kailangan lang niyang bumili. Isa-isang binibili ng kanyang kumpanya sa ilalim ng isang dummy corporation ang lahat ng utang ng mga Valerius mula sa mga pribadong nagpapautang at maliliit na bangko. Ang bawat pirma niya sa mga dokumentong hatid ni Mananglita ng palihim ay isang pako sa kabaong ng dangal ni Doña Esmeralda. Sa kabilang banda, ginamit ni Sevilla ang kasakiman ni Valentina bilang mitsa. Napakaganda po ng kwintas na nakita ko sa magazine, Valentina. Pain ni Sevilla habang sinusuklayan ang buhok ng babae. Sabi po nila, ang mga reyna raw ng lipunan ay dapat may ganoong klaseng hiyas para sa darating na charity gala. Sigurado po ako, kapag suot niyo iyon, wala nang titingin kay Doña Esmeralda dahil sa inyo na mapupunta ang lahat ng atensyon. Ang kislap sa mga mata ni Valentina ay hindi maitago. Tama ka, Sevilla. Dapat ay malaman ng lahat kung sino ang tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Pero, medyo gipit si Mama ngayon sa cash. Hindi po ba't mayroon pa kayong credit line sa kumpanya ni Lorenzo? Dagdag ni Sevilla, ang boses ay parang isang anghel na nag-aalok ng mansanas sa paraiso. Isang swipe lang naman po iyon. Mababayaran din iyan kapag nakuha nyo na ang investment mula kay Mr. Yamamoto. Dahil sa udyok ng pride at inggit kay Doña Esmeralda, naniwala si Valentina. Nagwaldas ito ng milyon-milyong piso sa mga gamit na hindi na nila kayang bayaran, gamit ang perang wala na pala sa kanilang kaban. Ang gabi ay napuno ng tensyon nang marinig ni Sevilla ang malakas na pagtatalo sa loob ng master bedroom. Ang tunog ng mga papel na inihahagis sa hangin ay tila mga pakpak ng mga ibong naghahanap ng malalabasan. Bakit nabawasan ng ganito kalaki ang account ng kumpanya? Sigaw ni Doña Esmeralda. Valentina, sinabihan kita na magtipid tayo dahil malapit na ang deadline ng bangko. Bakit ako ang sinisisi mo, tita? Kasalanan ko bang lumana ang mga alahas mo, kaya kailangan kong bumili ng bago para hindi tayo mapahiya sa gala?
Ganti ni Valentina. Sa labas ng pinto, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sevilla. Ang pagkakaibigan ng dalawang ahas ay nagsisimula na ring malason ng kanilang sariling katusuhan. Dahan-dahang pumasok si Sevilla para magdala ng tubig at doon ay naranasan niya ang kanyang golden moment. Inutusan siya ni Doña Esmeralda na hilutin ang namamagang paa nito dahil sa stress. Habang nakaluhod si Sevilla sa paanan ng matanda, habang minamasahe ang kulubot na balat nito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Napagtanto niya na ang sahig na kanyang niluluhuran, ang upuang kinauupuan ng matanda, at maging ang hangin na kanilang nilalanghap ay unti-unti nang nagiging kanya. Ang bawat haplos niya sa paa ni Esmeralda ay may kasamang panunuya na siya lang ang nakakaalam. Huminga ka pa ng malalim, Mama, isip niya. Dahil hindi mo alam, ang bawat hininga mo ay utang mo na sa akin. Kinabukasan, isang formal na katok ang bumasag sa katahimikan ng tanghalian. Isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang isang makapal na sobre ang dumating. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre sa lamesa ay tila isang hatol na walang hanggan. Nang buksan ito ni Doña Esmeralda, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Halos malaglag ang kanyang panga habang binabasa ang nilalaman. Hindi maaari. Hindi ito maaari, mahinang bulong ng matanda. Anong problema, Mama? Tanong ni Valentina na biglang kinabahan. Ang bangko. Hindi lang foreclosure notice ito. Nanginginig na, sabi ni Esmeralda. May nakabili na ng lahat ng utang natin. Isang pribadong investor ang kumuha sa lahat ng assets ng pamilya Valerius. At ayon dito, kailangan nating lisanin ang mansyong ito sa loob ng 2 linggo, maliban na lamang kung papayag tayong makipagkita sa bagong may-ari. Tumingin si Sevilla sa 2 babae. Ang kanyang mukha ay nanatiling inosente at puno ng pekeng pag-aalala. May magagawa po ba ako, Mama? Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng tsaa para kumalma? Ngunit sa loob-loob ni Sevilla, ang bawat selula ng kanyang katawan ay nagsisigawan sa tagumpay. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay umabot na sa sukdulan. Ang huling tanong na lamang ay, kailan siya magtatanggal ng maskara? Ang misteryosong investor ay nagtakda ng pagkikita sa gabi ng charity gala. Ang mismong gabi kung saan balak ni Esmeralda na ibenta si Sevilla kay Mr. Yamamoto. Ito na ang huling gabing magsisilbi ako sa ilalim ng inyong anino at sisiguraduhin kong hindi nyo ito malilimutan. Ang boses ni Sevilla sa kanyang isipan ay kasing talim ng mga bubog na bumaon sa kanyang palad noong gabi ng kamatayan ni Lorenzo. Sa loob ng marangyang silid-bihisan ng mansyon, pinagmamasdan niya si Doña Esmeralda na pilit na isinisiksik ang matabang katawan sa isang itim na gown na gawa sa mamahaling seda. Sa tabi nito, si Valentina ay parang isang makulay na ibon sa suot niyang pulang bestida, punong-puno ng mga hiyas na binili gamit ang perang wala na pala sila. Sevilla, lumapit ka rito, sigaw ni Doña Esmeralda habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Isuot mo ito. Ayaw kong magmukha kang basahan sa harap ni Mr. Yamamoto mamaya. Kailangan mong magmukhang presentabling alay para hindi siya magdalawang isip sa donasyong ibibigay niya sa atin. Inihagis ng matanda ang isang kulay asul na bestida sa mukha ni Sevilla. Ang tela ay manipis. Masyadong mababa ang gupit sa dibdib at halatang idinisenyo para ipakita ang hubog ng katawan ng babaeng magsusuot nito. Hindi ito damit para sa isang panauhin. Ito ay damit para sa isang produkto. Dahan-dahang hinawakan ni Sevilla ang tela. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusupil. Ang bawat tahi ng damit na yon ay paalala ng kawalang hiyaan ng pamilyang pinaglingkuran niya. Ngunit sa halip na sumagot, tumango lamang siya ng bahagya. Opo, Mama, mahinang sagot ni Sevilla. Ang kanyang boses ay nananatiling inosente. Habang nagbibihis siya sa maliit at madilim na sulok,
Naranasan ni Sevilla ang kanyang golden moment. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang maliit na piraso ng basag na salamin. Nakita niya ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng luha at pagmamakaawa. Ang mga ito ay mga mata ng isang anak ni Don Mariano, matatag, malamig, at handang pumatay ng dangal ng kaaway nang walang kahit isang patak ng dugo. Inayos niya ang kanyang buhok at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ngumiti siya sa kanyang sarili. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang paghihintay. Ang charity gala ay ginanap sa isang engranding ballroom ng pinakasikat na hotel sa lungsod. Ang bawat kislap ng chandelier ay tila nanunukso sa kahirapan ng mga Valerius na nagpapanggap na mayaman pa rin. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ni Mr. Yamamoto, ang matandang hapon na may malagkit na tingin na tila hinuhubaran si Sevilla sa bawat segundo. Napakaganda niya sa gabing ito, Esmeralda, sabi ni Mr. Yamamoto habang hinahawakan ang kamay ni Sevilla ng matagal. Amoy alak at tabako ang matanda. Isang amoy na nagpabaliktad sa sikmura ni Sevilla. Handa na ang lahat ng dokumento para sa donasyon ko sa kumpanya niyo. Pagkatapos ng anunsyo ng bagong chairman, maaari na nating simulan ang ating private dinner kasama si Sevilla. Humalakhak si Doña Esmeralda, isang tunog na parang kalansing ng barya. Siyempre, Mr. Yamamoto, ang salita ko ay batas. Sa iyo na siya mamayang gabi. Habang naglalakad sila patungo sa main hall, napansin ni Sevilla si attorney Gabriel sa malayo, nakasuot ng formal na tuksedo at may dalang isang itim na folder. Nagpalitan sila ng isang mabilis na tingin. Isang hudyat na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ladies and gentlemen, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kawanggawa. Ngayong gabi, formal nating ipapakilala ang bagong nagmamay-ari ng Union Financial Group at ang nagligtas sa pamilya Valerius mula sa ganap na pagbagsak. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang braso ni Valentina ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pag-asa. Inakala niya na ang bagong chairman ay isang mayamang negosyante na maaari niyang mamanipula o akitin gamit ang natitirang ganda ni Valentina. Inaanyayahan po namin sa entablado ang ating bagong chairman at ang nag-iisang tagapagmana ng korporasyong ito. Dahan-dahang binitawan ni Sevilla ang braso ni Doña Esmeralda. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa gitna ng entablado ay tila isang dagok ng kulog sa gitna ng tahimik na gabi. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay ang tanging naririnig sa buong ballroom. Lumingon si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sevilla, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Wala kang karapatang maglakad diyan. Hindi huminto si Sevilla. Sa halip lumingon siya ng bahagya at sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lipunan, binigyan niya si Doña Esmeralda ng isang malamig at mapaglarong tingin. Tapos na ang pagtitimpla ko ng kape. Mama, bulong ni Sevilla na sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ngayon, oras na para ako naman ang pagsilbihan niyo. Ang boses ng host ay muling umalingaw-ngaw kasabay ng pagtutok ng spotlight kay Sevilla. Ang ating bagong chairman, Madam Sevilla Valerius Mariano. Ang hiyaw ng pagkagulat mula sa karamihan ay tila isang musika sa pandinig ni Sevilla. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay naging kasing puti ng papel, habang si Valentina ay halos mabitawan ang kanyang baso ng alak. Ang cliffhanger ay hindi na lang isang banta. Ito ay naging isang realidad na wawasak sa kanilang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naging yelo nang tumama ang spotlight sa figura ni Sevilla. Hindi na siya ang babaeng amoy pawis mula sa labanderya. Hindi na siya ang manugang na laging nakayuko at tumatanggap ng sampal. Ang bawat hibla ng kanyang asul na bestida ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na tila baluti ng isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Sevilla, paano? Paanong ikaw? Ang boses ni Doña Esmeralda ay nanginig
halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Napakapit siya sa braso ni Valentina na sa sandaling iyon ay mukhang isang batang naliligaw sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang lumapit si Sevilla sa mikropono. Ang tunog ng kanyang takong sa entablado ay parang tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng pamilya Valerius. Tumingin siya sa karamihan at sa dulo ng silid, nakita niya si Mr. Yamamoto na nakatulala. Ang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Sevilla. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong ballroom. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang biyuda ni Lorenzo Valerius. Ang iba naman ay nakakilala sa akin bilang isang katulong sa mansyon na pag-aari ko na ngayon. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Ang mga mata ng mga elitista ay nakatuon kina Esmeralda at Valentina, na ngayon ay tila gustong lamunin ng lupa sa tindi ng hiya. Hindi iyan totoo, sigaw ni Valentina. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Magnanakaw ka. Siguradong ninakaw mo ang mga dokumentong yan, Tita Esmeralda. Sabihin mo sa kanila, baliw ang babaeng yan. Tumingin si Sevilla kay Valentina ng may awa. Isang tinging mas masakit pa sa sampal. Valentina! Ang kasakiman ay madalas na nagbubulag sa tao. Habang abala kayo sa pagpaplano kung paano ako ibebenta kay Mr. Yamamoto para isalba ang inyong marangyang buhay, abala naman ako sa paglilinis ng dumi na iniwan nyo. Itinaas ni Sevilla ang isang itim na folder. Lahat ng utang ng pamilya Valerius, lahat ng sangla ng mansyon at lahat ng shares ng kumpanya ay pag-aari ko na, hindi bilang Sevilla Valerius, kundi bilang Sevilla Mariano, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Mariano. Napasinghap ang lahat. Ang pangalang Mariano ay simbolo ng hindi matatawarang yaman sa bansa. Sa isang sandali, ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Esmeralda ay nagmukhang isang malaking biro. Ang ulila na kinupkop daw niya ay ang anak pala ng taong maaari siyang bilhin at ibenta ng makasandaang beses. Patawarin mo ako, Sevilla. Hiya. Biglang nagbago ang tono ni Doña Esmeralda. Sinubukan niyang umakyat sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Hindi ko alam. Ang akala ko ay, pamilya tayo, di ba? Kahit anong mangyari, nanay mo pa rin ako. Huminto si Sevilla at tinitigan ang matanda. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahan niyang hinubad ang isang mamahaling singsing sa kanyang daliri at inilagay ito sa palad ni Esmeralda, gaya ng ginawa ng matanda sa kanya noong gabi ng libing. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa gamot ng sariling anak, mama, bulong ni Sevilla, na naging sanhi ng panlalaki ng mga mata ni Esmeralda. Ang matanda ay napaatras. Ang kanyang tuhod ay tuluyang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ng maraming tao. Sa hudyat ni Attorney Gabriel, pumasok ang ilang mga pulis sa ballroom. Ang katahimikan ay muling binalot ng tensyon. Doña Esmeralda Valerius at Valentina Suarez, ang boses ni Attorney Gabriel ay umalingaw-ngaw. Kayo ay inaaresto sa kaso ng fraud, large-scale embezzlement, at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Lorenzo Valerius dahil sa bagong ebidensya ng sadyang pagpapalit ng kanyang gamot. Ang sigaw ni Valentina habang kinakaladkad siya ng mga pulis ay nagmistulang isang sirang plaka sa ballroom. Si Doña Esmeralda naman ay nanatiling nakaluhod, tulala, at tila nawalan na ng katinuan habang pinapanood ang kanyang mundo na tuluyang gumuho. Tumingin si Sevilla sa langit-langitan ng ballroom. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na tanikala ang tuluyan nang naputol sa kanyang leeg. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak nila, tanging isang malalim at payapang katarungan. Lalabas na sana si Sevilla sa ballroom nang mahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura sa may pinto. Isang lalaking may matatag na tindig, nakasuot ng simpleng tuksedo
at may mga matang matagal na niyang hindi nakikita ng malapitan. Si Gabriel, ang kanyang kababata, ang kanyang unang pag-ibig at ang taong palihim na nagbantay sa kanya sa loob ng 3 taon. Tumango si Gabriel sa kanya, isang nangiting puno ng paghanga at pangako. "Handa ka na bang umuwi, Sevilla?" Tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Sevilla. Ang amoy ng pabango at alak sa ballroom ay napalitan ng isipan ng amoy ng dagat at kalayaan. "Handa na ako," sagot ni Sevilla. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang huling tawag mula sa isang nurse ng ospital ang dumating sa kanyang cellphone. Isang balita na muling magpapabago sa lahat. "Madam Sevilla, kailangan niyo pong bumalik sa ospital. May kinalaman ito sa autopsy report ni Lorenzo. Mayroon kaming nahanap na hindi namin inaasahan." Ang katotohanan ay parang sugat na kailangang linisin bago ito tuluyang gumaling. Ang boses ng doktor sa loob ng tahimik na opisina ay parang isang mahinang bulong sa gitna ng bagyo. Nakaupo si Sevilla sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang katawan. Kasama niya si Gabriel, na ang presensya ay nagsisilbing isang matatag na haligi sa gitna ng muling pagyanig ng kanyang mundo. "Madam Sevilla, sa muling pagsusuri namin sa mga personal na gamit ni Ginoong Lorenzo, bago ito i-release, may nahanap kaming isang maliit na susi at isang sulat na nakatago sa loob ng lining ng kanyang pitaka. Mukhang sadyang itinago ito para hindi mahanap ng kahit sino," paliwanag ng doktor habang inilalapag ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga gamit. Nanginginig ang mga daliri ni Sevilla habang kinukuha ang sulat. Ang papel ay may bahid na ng natuyong dugo at amoy ng luma, ngunit ang sulat kamay ay kilalang-kilala niya. Ang magulo, ngunit pamilyar na paraan ng pagsulat ni Lorenzo. "Sevilla, aking mahal, simula ng sulat. Alam kong pagdating ng oras na mabasa mo ito, maaaring huli na ang lahat. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Alam ko ang ginagawa ni Mama at Valentina. Alam kong unti-unti nilang nilalaso ng ating buhay. Sinubukan kong lumaban, Sevilla. Sinubukan kong bawiin ang ating kalayaan. Kaya ako nakipag-ugnayan kay Valentina. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil hawak niya ang mga ebidensya ng katiwalian ni Mama sa kumpanya. Akala ko ay kaya ko silang paikutin. Pero nagkamali ako. Pakiramdam ko ay unti-unti nang humihina ang puso ko. At alam kong may kinalaman ng mga gamot na ibinibigay ni Mama. Sa loob ng safety deposit box na mabubuksan ng susing ito, matatagpuan mo ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Matagal ko nang nalaman na ikaw ay isang Mariano. Itinago ko ito dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang yaman mo, iiwan mo ako. Napakamakasarili ko, Sevilla. Pero sa huling sandali ng buhay ko, gusto kong malaman mo na ikaw lang ang minahal ko. Tumakas ka na, Sevilla. Iligtas mo ang sarili mo mula sa kanila." Nabitawan ni Sevilla ang sulat. Ang bawat salita ay parang isang sariwang hiwa sa kanyang puso. Ang galit na nararamdaman niya kay Lorenzo sa loob ng 3 taon ay biglang nahaluan ng isang matinding pait at panghihinayang. Namatay ang kanyang asawa habang sinusubukang maging bayani sa isang paraang mali at baluktot. Namatay ito sa piling ng ibang babae, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa isang desperadong planong iligtas siya mula sa sarili nitong ina. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ito sandali ng tagumpay, kundi sandali ng ganap na pagpatawad. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng pagkatao ni Lorenzo. Isang lalaking mahina, nagkamali, ngunit sa huli ay sinubukang itama ang lahat. "Sevilla," tawag ni Gabriel. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" Tumingin si Sevilla kay Gabriel. Ang mga mata nito ay puno ng katapatan, ang uri ng katapatang hindi kailanman nagtago ng lihim sa kanya.
Ayos lang ako, Gabriel, sagot ni Sevilla habang pinapahid ang huling luha para kay Lorenzo. Ngayon, malinaw na ang lahat. Maaari ko nang ibaon ang nakaraan ng walang dalang puot. Kinabukasan, binisita ni Sevilla ang kulungan kung saan naroon si Doña Esmeralda. Ang matandang reyna ay mukhang isang gusgusing pulubi sa loob ng rehas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang makikitang pagsisisi. Tanging galit na lamang. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Sigaw ni Doña Esmeralda nang makita si Sevilla. Nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na ba? Lumapit si Sevilla sa rehas. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Hindi ako nandito para sa iyo, Esmeralda. Nandito ako para ibigay ang huling mensahe ng anak mo. Ipinakita ni Sevilla ang sulat ni Lorenzo. Nang mabasa ng matanda ang mga huling salita ng kanyang anak, ang pag-amin na alam nito ang tungkol sa pagpapalit ng gamot, ang sigaw ni Doña Esmeralda ay napalitan ng isang mahabang katahimikan. Unti-unting bumagsak ang matanda sa sahig ng selda. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang ulo habang humihagulgol. Sa wakas, ang katotohanang siya ang pumatay sa sariling anak ay tuluyan ng bumasag sa kanyang katinuan. Lumabas si Sevilla sa presinto nang hindi lumilingon. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakahapdi. Ito na ang simula ng kanyang tunay na paglaya. Ngunit habang naglalakad siya, patungo sa sasakyan ni Gabriel, isang itim na kotse ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may napaka-eleganteng tindig. Isang mukhang kamukhang kamukha ng nasa locket ni Sevilla. Sevilla, apo ko. Ang boses ng matandang babae ay nanginginig sa emosyon. Ang cliffhanger ng kanyang bagong simula ay muling bumukas. Hindi pa tapos ang kwento ng kanyang pagbabalik sa pamilyang Mariano. Hindi sapat ang salitang patawad para punan ng 10 taon ng iyong pagdurusa, Sevilla. Habang ikaw ay nagsisilbi bilang alipin sa bahay ng mga Valerios, ang buong pamilya Mariano ay hindi tumigil sa paghahanap sa iyo. Ang boses ni Doña Catalina, ang kanyang lola, ay parang isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na puso ni Sevilla. Sa loob ng marangyang sasakyan patungo sa mansyon ng mga Mariano, magkahawak ang kanilang mga kamay. Nakita ni Sevilla sa mga mata ng matanda ang parehong hugis at ningning ng mga mata ng kanyang ina. Ang ina na tanging alaala na lang niya sa isang lumang panyo. Itinago ka ni Lorenzo Sevilla. Pagpapatuloy ni Doña Catalina habang pinapahid ang luha sa kanyang mga pisngi. Binigyan kanya ng bagong pangalan. Binura ang lahat ng bakas ng iyong nakaraan. Akala namin ay nawala ka, nakasama ng iyong ina sa aksidenteng iyon. Kung hindi dahil sa investigasyong ginawa ni Gabriel, hinding-hindi namin malalaman na ang reyna ng aming pamilya ay ginagawang katulong ng mga taong walang dangal. Napatingin si Sevilla sa labas ng bintana. Ang mga luntiang puno at malalawak na lupain na kanilang dinadaanan ay pag-aari ng kanyang pamilya. Isang kabalintunaan na, sa loob ng 3 taon, nagbenta siya ng sariling dugo para sa isang boteng alak habang may isang kaharian pa lang naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na kapayapaan ang naramdaman niya. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal ni Doña Esmeralda, at ang bawat pang-aalipusta ni Valentina ay naging mga aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Kung hindi siya dumaan sa dilim, hindi niya malalaman ang tunay na halaga ng liwanag. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Mariano, sinalubong siya ng lahat ng mga tauhan ng may matinding paggalang. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang bigat ng awtoridad. Nakita niya ang kagalakan sa kanilang mga mata. Ito ang kanyang golden moment. Pumasok siya sa kanyang bagong silid, kung saan nakasabit ang isang malaking portrait ng kanyang ina. Hinawakan ni Sevilla ang frame at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa.
Ang panyong burado ng bulaklak na itinago niya sa loob ng 3 taon ay inilagay niya sa tabi ng portrait. Ma, nandito na ako. Bulong niya. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtitiis. Kinabukasan, hinarap ni Sevilla ang huling bahagi ng kanyang nakaraan. Sa tulong ni Attorney Gabriel, formal niyang ipinasara ang kumpanya ng mga Valerios. Ang mansyong naging bilangguan niya sa loob ng 3 taon ay ipinag-utos niyang gawing isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Hindi ko ito gigibain, sabi ni Sevilla kay Gabriel habang nakatanaw sila sa dating mansyon ng mga Valerios mula sa malayo. Gusto kong ang lugar na naging saksi sa aking pagluha ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba. Gusto kong ang bawat sulok nito ay mapuno ng pag-asa, hindi ng takot. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang init ng presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Isang hawak na hindi nagmamadali, hindi nagpipilit, kundi nangangako ng katapatan. Ano na ang plano mo ngayon, Sevilla? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Sevilla sa malawak na dagat sa abot tanaw. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa alon. Gusto kong matutong magmahal muli, Gabriel. Sagot ni Sevilla, habang unti-unting isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pag-ibig na ibibigay ko ay hindi na magiging isang tanikala. Sisiguraduhin kong ang unang taong mamahalin ko ay ang sarili ko. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang huling balita ang dumating mula sa presinto. Si Valentina, sa gitna ng kanyang desperasyon sa loob ng selda, ay nagpadala ng isang mensahe para kay Sevilla. Isang huling revelasyon na maaaring magbukas ng isang pinto na akala ni Sevilla ay matagal nang sarado. Madam Sevilla, ang boses ng pulis sa kabilang linya ay seryoso. Sinasabi ni Valentina na may alam siya tungkol sa kinaroroonan ng tatay niyo. Ang sabi niya, hindi po namatay si Don Mariano sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. May nagtago raw sa kanya. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay muling yumanig. Ang paglalakbay ni Sevilla para sa katarungan ay maaring tapos na. Pero ang paghahanap sa kanyang tunay na tahanan ay tila nagsisimula pa lamang. Ang pag-asa ay madalas na dumarating sa anyo ng isang masakit na revelasyon na tila isang bagyong kailangang dumaan muna bago makita ang bahaghari. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng dalaw sa presinto, nakaupo si Sevilla sa tapat ng makapal na salamin. Sa kabilang panig, naroon si Valentina, ang dating reyna ng ganda at katusuhan, na ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay madungis, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang labi ay nanginginig sa desperasyon. Walang bakas ng dating mapang-uyam na tawa, tanging ang takot na lamang ng isang taong wala ng matakbuhan. Sabihin mo ang totoo, Valentina. Ang boses ni Sevilla ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Huwag mo akong gamitan ng mga laro mo. Nasaan ang tatay ko? Humawak si Valentina sa salamin. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa ibabaw nito. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ano ang mapapala ko? Gusto kong makita kang nagdurusa? Sevilla, gusto kong maramdaman mo ang kawalan na naramdaman ko noong kinuha mo ang lahat sa akin. Wala akong kinuha sa'yo, Valentina. Ganti ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ibinabalik ko lang ang katarungan. Pero kung sasabihin mo sa akin ang totoo, maaari kong kausapin ang aking abogado para bawasan ang ilan sa mga civil charges laban sa'yo. Isipin mo, Valentina, ilang taon ang mababawas sa iyong pagkakakulong. Nakita ni Sevilla ang pagbabago sa ekspresyon ni Valentina. Ang kasakiman ay muling nanaig sa puot. Huminga ng malalim ang babae at lumapit sa maliit na butas ng salamin. Ang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon aksidente. Bulong ni Valentina, ang boses ay puno ng pait. Inutusan ni Doña Esmeralda ang kanyang mga tauhan
na harangin ang sasakyan ng tatay mo. Akala nila ay namatay siya. Pero noong makita nilang humihinga pa, natakot sila. Hindi nila kayang pumatay ng harapan. Kaya itinago nila siya sa isang maliit na pasilidad sa labas ng probinsya, sa ilalim ng ibang pangalan. Ginawa nila yon para makuha ang kontrol sa mga dokumentong tanging si Don Mariano lang ang may alam. Naramdaman ni Sevilla ang isang matinding kurot sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon na nabuhay ang kanyang ama sa isang bilangguang hindi nito alam, habang siya ay nagdurusa rin sa kamay ng mga taong kumuha sa kanila. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ni Valentina, hindi nagpakita ng puot si Sevilla. Sa halip, kinuha niya ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag at iniabot ito sa nurse na nakatayo sa tabi ni Valentina. Bigyan niyo siya ng tubig, utos ni Sevilla. Kahit sa gitna ng kanyang pagkakasala, tao pa rin siya. Ang simpleng kilos na ito ng pagkatao ay naging sanhi ng pagyuko ni Valentina na sa unang pagkakataon ay hindi na nakatingin ng masama kay Sevilla. Kasama si Gabriel, mabilis na tinahak ni Sevilla ang daan patungo sa kinaroroonan ng pasilidad na sinabi ni Valentina. Isang luma at liblib na nursing home sa paanan ng bundok. Ang bawat minuto sa loob ng sasakyan ay tila 1 taon para kay Sevilla. Hawak ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbibigay ng lakas sa kanya para harapin ang katotohanang naghihintay. Gabriel, paano kung hindi niya ako kilala? Tanong ni Sevilla, ang boses ay nanginginig sa kaba. 10 taon na ang nakalilipas, marami na ang nagbago. Makikilala ka niya, Sevilla, sagot ni Gabriel ng may paninigurado. Ang puso ng isang ama ay hindi nakakalimot, gaano man katagal ang lumipas. Nang makarating sila sa pasilidad, ang amoy ng luma at gamot ang sumalubong sa kanila. Inakay sila ng isang nurse patungo sa hardin sa likod. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakaupo ang isang matandang lalaki sa isang wheelchair. Nakatingin ito sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga alaalang. Siya lang ang nakakaalam. Dahan-dahang lumapit si Sevilla. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba ang buong mundo ay nakatingin sa kanya. Nang tumigil siya sa harap ng matanda, nakita niya ang pamilyar na hugis ng ilong, ang mga linyang marka ng tawa sa gilid ng mga mata, at ang mapuputing buhok na dati ay kasing itim ng sa kanya. Papa? Mahinang tawag ni Sevilla. Hindi gumalaw ang matanda, na natiling nakapako ang tingin nito sa malayo. Inilabas ni Sevilla ang lumang panyong may burdang bulaklak, ang huling alaala ng kanyang ina. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang itinuon ng matanda ang kanyang paningin sa panyo. Hinaplos niya ang burda at sa isang sandali, ang mga mata nitong kanina ay walang buhay ay biglang nagkaroon ng ningning. Tumingin ang matanda kay Sevilla, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Sevilla, aking munting bulaklak? Bulong ng matanda. Ang boses ay paos at puno ng pangungulila. Napaiyak si Sevilla at agad na niyakap ang kanyang ama. Ang 10 taon ng paghihiwalay, ang 3 taon ng pagdurusa, at ang lahat ng sakit ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang kanilang pagtatagpo ay isang himalang binuo mula sa mga labi ng isang nasirang nakaraan. Ngunit habang nagaganap ang kanilang muling pagkikita, isang misteryosong figura ang nakatingin mula sa bintana ng ikalawang palapag ng pasilidad. May hawak itong telepono at seryosong nakikipag-usap sa kung sino. Nahanap na siya ng kanyang anak, sabi ng tinig sa telepono. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng lumabas ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang nagbabayad para sa pananatili ni Don Mariano rito sa loob ng 10 taon. Ang cliffhanger ng kanyang bagong nahanap na pamilya ay muling nanganib. Ang katotohanan ay may mas malalim pa palang ugat na hindi lang nagtatapos kay Doña Esmeralda. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagtatago kay Don Mariano? Minsan,
Ang pinakamalakas na kalaban ay hindi ang taong lantaran kang sinasampal, kundi ang taong nag-abot sa iyo ng panyo habang palihim na hinuhukay ang iyong libingan. Ang boses ni Sevilla sa kanyang isipan ay parang isang malamig na bulong habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa loob ng sasakyan. Papalayas na sila sa pasilidad na yon, dala ang pag-asang mabubuo muli ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kagalakan, may isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na tila nagsasabing hindi pa tapos ang bagyo. Ang bawat pintig ng puso ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang palad ay tila isang marupok na pangako ng katotohanang matagal na nilang pilit na ibinabaon sa limot. Habang tinatahak nila ang madilim na kalsada, pabalik sa lungsod, napansin ni Sevilla ang katahimikan ni Gabriel. Ang lalaki ay nakatuon ang tingin sa kalsada, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Gabriel, anong iniisip mo? Mahinang tanong ni Sevilla, ayaw niyang magising ang kanyang ama. May hindi tama, Sevilla. Sagot ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakuha ko ang listahan ng mga nagbabayad sa nursing home na yon. Ang pamilya Valerius ay matagal nang walang pera, di ba? Pero ang mga bayad sa pasilidad ay galing sa isang foundation na ang pangalan ay nakatago sa ilalim ng maraming dummy accounts at ang huling pirma sa mga tseke. Hindi kay Esmeralda, naramdaman ni Sevilla ang isang malamig na hapdi sa kanyang batok. Sino, Gabriel? Kanino ang pirma? Bago pa man makasagot si Gabriel, isang malakas na pagpreno ang kailangang gawin ng sasakyan. Isang itim na SUV ang humarang sa kanilang daan sa gitna ng liblib na kalsada. Ang tunog ng mga gulong na kumakasgas sa aspalto ay tila isang babala ng panganib. Bumaba ang salamin ng kabilang sasakyan. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng napaka-eleganteng salamin at may hawak na tungkod. Ang dahan-dahang lumabas. Ito si Tito Rodolfo, ang matalik na kaibigan ni Don Mariano at ang taong tumulong kay Sevilla na makapasok sa paaralan noong siya ay bata pa. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Tito Rodolfo. Bulong ni Sevilla, ang kanyang mundo ay tila muling gumunaw. Lumapit si Rodolfo sa kanilang sasakyan, isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito na dati ay puno ng kalinga, ay ngayon ay tila mga butas ng kadiliman. Sevilla, aking pamangkin. Ang boses ni Rodolfo ay parang kalawang na kumakaskas sa bakal. Masyado kang naging matalino para sa sarili mong ikabubuti. Akala ko ay sapat na ang hirap na ibinigay sa iyo ni Esmeralda para manatili kang nakayuko. Pero sadyang nananalaytay sa iyo ang dugo ng mga Mariano, matigas ang ulo at mahirap pasukuin. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng takot at pagtataksil, hindi bumitaw si Sevilla sa kamay ng kanyang ama. Kahit nanginginig, hinawakan niya ang palad ni Don Mariano at inilagay ito sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sevilla na ang tunay na laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa huling hininga ng dangal ng kanyang ama. Bakit, Tito? Tanong ni Sevilla. Ang boses ay puno ng pait. 10 taon niyo siyang itinago. 10 taon niyo akong pinanood na magdusa habang nagpapanggap kayong naghahanap sa amin. Bakit niyo ito nagawa? Humalakhak si Rodolfo, isang tunog na walang bakas ng saya. Dahil ang yaman ng mga Mariano ay hindi nararapat sa isang mahinang tulad ng ama mo. Ako ang nagpatakbo ng kumpanya niyo habang siya ay naglalaro sa hardin. Ako ang nagpapalago ng pera habang siya ay abala sa pagkukwento sa iyo ng mga alamat. Noong nalaman kong balak niyang ibigay sa iyo ang lahat ng shares, kailangang may mangyari. Ang pamilya Valerius, mga tau-tauhan ko lang sila, Sevilla. Pinakain ko sila ng mga mumo para gawin ang maruming trabaho para sa akin. Nanatiling matatag si Gabriel sa tabi ni Sevilla. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagalaw
patungo sa kanyang cellphone para humingi ng saklolo. Ngunit tila nabasa ni Rodolfo ang kanyang iniisip. "Huwag mo nang subukan, Gabriel," sabi ni Rodolfo habang itinuturo ang ilang armadong lalaki na lumabas mula sa kagubatan sa gilid ng kalsada. "Dito sa lugar na ito, walang makakarinig sa inyong pagsigaw. Sevilla, ibigay mo sa akin ang dokumentong nakuha mo sa safety deposit box ni Lorenzo. Ibigay mo ang susing yon at hahayaan ko kayong mabuhay sa isang liblib na isla kung saan hindi na kayo muling makikita." Tumingin si Sevilla sa mga mata ni Rodolfo. Ang cliffhanger ng kanyang kapalaran ay muling umabot sa sukdulan. Ang susing hawak niya ay hindi lang para sa yaman, kundi para sa katotohanang wawasak sa imperyong itinayo ni Rodolfo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. "Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang huling hininga ng aking ama," mariing sabi ni Sevilla, isang hudyat mula kay Rodolfo, at ang mga lalaki ay nagsimulang lumapit sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng mga sapatos sa tuyong dahon ay tila naglalapit sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumilat ang mga mata ni Don Mariano. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa braso ni Sevilla at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isang malakas at matatag na boses ang lumabas sa kanyang mga labi. "Rodolfo, hindi mo pa rin nakukuha ang lahat. Akala mo ba, Rodolfo, ay nakasara na ang huling pahina ng kwentong ito? Sa loob ng 10 taon na ibinilanggo mo ako sa kawalan, ang tanging nagpanatili sa aking katinoan ay ang pag-asang balang araw. Ang sarili mong kasakiman ang magiging lubid na sasakal sa iyo." Ang boses ni Don Mariano ay mahina at paos. Bawat salita ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng masukal na kagubatan. Ngunit ang talim nito ay hindi nabawasan ng panahon. Ang katahimikan sa paligid ng sasakyan ay naging mas lalong nakabibingi. Tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ang maririnhig. Ang mukha ni Rodolfo ay biglang naging parang estatwang bato. Ang kanyang mapait na ngiti ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. "Papa," bulong ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikita ang liwanag ng kamalayan sa mga mata ng kanyang ama. Ito ang himalang hindi niya inakala. Isang amang hindi lamang nagising, kundi handang lumaban. "Huwag kang matakot, Sevilla," dugtong ni Don Mariano, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa balikat ng kanyang anak. "Ang susing hawak mo, hindi iyan para sa pera. Ang susing iyan ay para sa isang maliit na vault sa ating lumang bahay sa probinsya. Doon ko itinago ang mga orihinal na kontratang pinirmahan ni Rodolfo. Ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng yaman niya ngayon ay ninakaw niya mula sa ating kumpanya bago pa man mangyari ang aksidente." Ang galit sa mukha ni Rodolfo ay tuluyan ng sumabog. "Tumahimik ka, Mariano. Patay ka na sa paningin ng mundo at titiyakin ko na ngayong gabi magiging totoo na ang kasinungalingang yon." Itinuro ni Rodolfo ang kanyang tungkod na may nakatagong matalim na talim sa dulo patungo sa direksyon ni Sevilla. Ang mga armadong lalaki ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga yabag sa tuyong lupa ay tila bawat tibok ng orasan patungo sa panganib. "Gabriel, ilabas mo na sila rito," sigaw ni Sevilla, habang pilit niyang itinutulak ang kanyang ama pabalik sa loob ng sasakyan. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel, naranasan ni Sevilla ang kanyang golden moment. Sa halip na magtago, lumabas si Sevilla sa sasakyan at tumayo ng tuwid sa harap ni Rodolfo. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong pananakot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Oo, pero ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ng traidor. "Sige, Rodolfo." Hamon ni Sevilla, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gabi. "Patayin mo kami. Pero bago mo gawin yon, alamin mo ito.
Ang lahat ng ebidensya ay naipadala na ni Attorney Gabriel sa mga awtoridad bago pa tayo makarating dito. Ang susing ito, isang simbolo na lang ito. Ang katotohanan ay wala na sa aking mga kamay, kundi nasa kamay na ng batas. Isang malakas na pagdadalawang isip ang nakita sa mga mata ni Rodolfo. Ang kanyang mga tauhan ay napahinto rin, naghihintay ng susunod na utos. Sa sandaling iyon, ang tunog ng malalayong sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa kabilang bahagi ng bundok. Ang asul at pulang liwanag ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga puno. Traidor! Sigaw ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan dahil lang sa isang katulong na tulad mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang narinig, hindi mula sa baril, kundi mula sa gulong ng SUV ni Rodolfo na sadyang binaril ni Gabriel gamit ang isang maliit na lisensyadong armas na itinago niya sa ilalim ng upuan. Ang sasakyan ni Rodolfo ay tumaglid na nagdulot ng pagkataranta sa kanyang mga tauhan. "Sevilla, sakay na!" Sigaw ni Gabriel habang mabilis na pinaandar ang kanilang sasakyan. Habang mabilis silang lumalayo, nakita ni Sevilla sa side mirror si Rodolfo na naiwang sumisigaw sa gitna ng kalsada, habang ang mga ilaw ng pulis ay papalapit na sa kinaroroonan nito. Ang takot na naramdaman niya sa loob ng 3 taon ay tila unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit nang tignan ni Sevilla ang kanyang ama sa likurang upuan, napansin niyang ang hininga nito ay nagiging mababaw at mabilis. Ang matinding emosyon at ang biglang pagkamulat ay tila naging labis para sa mahinang puso ni Don Mariano. "Papa, Papa, lumaban ka!" Tili ni Sevilla habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang ama. "Sevilla, ang iyong ina." Bulong ni Don Mariano, ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi siya namatay sa aksidente. Pinatay siya ni Rodolfo dahil nalaman niya. Nalaman niya ang... Hindi natapos ni Don Mariano ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napikit at ang kanyang kamay ay nalaglag mula sa pagkakahawak ni Sevilla. Ang cliffhanger ng huling paghaharap ay nauwi sa isang mas malalim na misteryo. Ang kamatayan ng kanyang ina ay hindi lang pala isang trahedya, kundi isang krimeng matagal nang nakabaon. Ang paglalakbay ni Sevilla para sa katarungan ay hindi pa pala natatapos sa pagkakaaresto kay Rodolfo. Bakit sa tuwing nahahawakan ko na ang kapayapaan, doon mo naman laging binabawi, Panginoon? Ang aking ama ay isang buhay na sugat na hindi kailanman hinayaang gumaling ng mga taong pinagkatiwalaan namin. Ang boses ni Sevilla sa loob ng kanyang isipan ay parang isang marahang dasal sa gitna ng malinis at malamig na pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa likod ng malaking salamin ng intensive care unit, pinagmamasdan ng kanyang ama na nakakabit sa napakaraming makina. Ang tunog ng regular na pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Don Mariano ay ang tanging musika na nagpapanatili sa katinuan ni Sevilla. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang panyong borado ng bulaklak, ang huling alaala ng kanyang ina, na ngayon ay nabahira na rin ng katotohanang mas madilim pa sa kamatayan. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. Ang mainit na kamay nito ay dahan-dahang lumapat sa kanyang balikat. Stable na ang kondisyon ni Don Mariano Sevilla. Sabi ng doktor, kailangan lang niya ng matinding pahinga. Ang pagkabigla ng kanyang sistema ang naging sanhi ng kanyang seizure. Hindi lang ang sistema niya ang nabigla, Gabriel. Mahinang sagot ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang ama. "Ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Akala ko ay aksidente ang pumatay kay mama. Akala ko ay malas lang ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Pero ang lahat ng iyon ay pinlano. Pinlano ng taong itinuring kong pangalawang ama." Naramdaman ni Sevilla ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan.
Ang kanyang golden moment ay ang sandaling pumasok siya sa loob ng silid at kumuha ng isang basang bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga kamay ng kanyang ama, ang mga kamay na 10 taong naging bilanggo. Habang nililinis niya ang bawat daliri ni Don Mariano, tila nililinis din niya ang sarili niyang pighati. Ang bawat haplos niya ay may kasamang pangako na hindi na muling masasaktan ang kanyang ama hanggat siya ay humihinga. Kinabukasan, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa ospital. Si Attorney Gabriel ay may dalang isang lumang itim na folder na narecover mula sa opisina ni Rodolfo matapos ang pagsalakay ng mga pulis. Ang folder ay may markang Project Maria, ang pangalan ng kanyang ina. Sevilla, may nahanap kaming mga dokumento. Simula ni Attorney Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi lang basta pinatay ni Rodolfo ang ina mo para sa pera. Pinatay niya si Maria Mariano dahil nahanap ng ina mo ang katibayan na si Rodolfo ay bahagi ng isang sindikato na gumagamit ng kumpanya niyo para sa money laundering. At Sevilla, may isa pang pangalan na lumabas sa mga transaksyong ito. Tumingin si Sevilla sa folder, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Sino Gabriel? Si Doña Esmeralda Valerius, sagot ni Gabriel. Bago pa man naging asawa ni Lorenzo, ang pamilya Valerius ay matagal nang nakikipagsabwatan kay Rodolfo. Ang pagkakaayos ng kasal niyo ni Lorenzo. Hindi iyon dahil sa pag-ibig o dahil sa utang na loob. Ipinasok kanila sa pamilyang yon para magkaroon sila ng legal na kontrol sa iyong mga shares bilang isang Mariano kapag umabot ka sa tamang edad. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Sevilla. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pag-ibig kay Lorenzo, ang kanyang paghihirap sa kamay ni Esmeralda ay isa palang malaking business transaction. Ang pamilyang akala niya ay kumupkop sa kanya ay ang pamilyang pumatay sa kanyang ina at nagtago sa kanyang ama. Nasaan si Rodolfo ngayon? Tanong ni Sevilla. Ang kanyang boses ay naging malamig at matatag. Nasa kustodiya na siya ng mga pulis, pero tumanggi siyang magsalita nang wala ang kanyang abogado. Sagot ni Gabriel. Ngunit may iniwan siyang mensahe para sa'yo, Sevilla. Sinasabi niyang mayroon pa siyang isang regalo na hindi mo pa nahahanap. Isang lihim na nakatago sa loob mismo ng mansyon ng mga Valerius. Napatigil si Sevilla. Ang mansyong iyon, na ngayon ay isa ng shelter, ay mayroon pa palang itinatagong kadiliman. Ang kanyang pagkamausisa ay humalo sa kanyang takot. Ano pa ang maaring itago ng mga taong kumuha na ng lahat sa kanya? Sa huling sandali ng araw, habang ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa abot-tanaw, bumalik si Sevilla sa dating mansyon ng mga Valerius. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang lugar kung saan siya laging nakaluhod noon. Tumingin siya sa malaking portrait ni Lorenzo na hindi pa rin niya naiaalis. Lumapit siya sa dingding at hinawakan ng isang bahagi ng kahoy na tila may kakaibang tunog. Sa likod ng portrait, may nahanap siyang isang maliit na ukit. Ang ukit ay ang petsa ng kanyang kaarawan. Sa loob nito, may nakatagong isang lumang tape recorder at isang susi na may kakaibang hugis. Nang pindutin ni Sevilla ang play button, ang boses na lumabas ay hindi kay Rodolfo, hindi kay Esmeralda, kundi ang boses ng kanyang asawa, si Lorenzo. Sevilla, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, aking mahal, dahil ang katotohanang malalaman mo ay ang dahilan kung bakit hindi ko kayang tumingin sa iyong mga mata. Ang cliffhanger ng kanyang huling alaala kay Lorenzo ay muling nagbukas ng isang pinto. Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig at sa likod ng recorder, narinig ni Sevilla ang tunog ng isang pagpalo at ang boses ni Rodolfo na naguutos. Ang misteryo ng kanyang buhay ay tila may isa pang layer na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ano ang tunay na papel ni Lorenzo sa lahat ng ito? Siya ba ay isang biktima o isang kasabwat na nakonsensya?
Ang bawat salitang lumalabas sa recorder na ito ay parang mga patak ng asidong tumatama sa aking kaluluwa. Ang huling lihim ni Lorenzo ay hindi isang yakap, kundi isang huling saksak sa puso. Ang boses ni Lorenzo sa lumang tape recorder ay nanginginig. May kasamang tunog ng paghingang tila kinakapos. Sa loob ng tahimik na sala ng dating mansyon ng mga Valerios, ang boses ng kanyang yumaong asawa ay umalingaw-ngaw na nagbibigay ng buhay sa mga anino ng nakaraan. Nakatayo si Sevilla sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom. Ang bawat kuko ay bumaon sa kanyang palad habang pinakikinggan ang katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Sevilla, nalaman ko ang lahat noong gabing bago tayo ikasal. Ang boses ni Lorenzo ay parang isang hikbi. Narinig ko sina Mama at Rodolfo. Sinabi ni Rodolfo na kailangan kong pakasalan ka para hindi mapunta sa iba ang mga lupain ng mga Mariano. Noong una, Sevilla, pumayag ako. Pumayag ako dahil takot ako kay Rodolfo. Alam ko ang ginawa niya sa ina mo. Nakita ko ang lahat sa ilalim ng tulay 10 taon na ang nakalilipas. Bata pa ako noon, Sevilla. Natakot ako. Napaupo si Sevilla sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya, ay nakasaksi pala sa pagpaslang sa kanyang ina at nanatiling tahimik sa loob ng 10 taon. Ang bawat halik nito, ang bawat pangako ng pag-ibig ay may bahid ng dugo at pagkakanulo. Pero sumusumpa ako, Sevilla, pagpapatuloy ng boses sa tape, ngayon ay mas naging seryoso. Minahal kita. Habang tumatagal, ang pakikipagsabwatan ko ay naging isang pasakit. Sinubukan kong kumuha ng ebidensya laban kay Rodolfo. Ang susing hawak mo ngayon, iyan ang susi sa tagong vault ni Rodolfo sa lumang pantalan. Doon nakatago ang mga record ng money laundering at ang ebidensya ng pagpatay sa ina mo. Noong nalaman ni Mama na balak kong ibigay sa iyo ang lahat, sinimulan niya akong lasunin ng unti-unti gamit ang mga gamot sa puso. Hindi ako namatay sa kama ni Valentina dahil sa pagnanasa, Sevilla. Namatay ako doon dahil doon ko dapat kikitain ng abogado mo para ibigay ang lahat. Nilagay ni Mama ang gamot sa inumin ko bago ako umalis. Ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon nang matapos ang recording. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang pag-ikot ng tape na wala ng laman. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng matinding sakit, hindi sumigaw si Sevilla. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang recorder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng galit at habag para kay Lorenzo, isang lalaking naging biktima ng sarili nitong kaduwagan, ngunit sa huli ay piniling mamatay para sa katotohanan. Sa sandaling iyon, pinatawad ni Sevilla si Lorenzo. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling puso na lumaya mula sa puot. Kasama si Gabriel, tinungo nila ang lumang pantalan sa gitna ng gabi. Gamit ang susi mula sa likod ng portrait, binuksan ni Sevilla ang huling vault ni Rodolfo. Sa loob nito, natagpuan nila ang isang maliit na box na naglalaman ng mga orihinal na video mula sa security camera 10 taon na ang nakalilipas at ang mga ledger ng transaksyon ni Rodolfo at Doña Esmeralda. Wala nang kawala ang mga kaaway. Kinabukasan, sa harap ng korte, iniharap ni Sevilla ang lahat ng ebidensya. Ang hiyaw ni Doña Esmeralda mula sa loob ng selda nang malaman niyang ang sarili niyang anak ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya ay naging isang huling kumpas ng hustisya. Si Rodolfo naman ay nanatiling tulala. Ang kanyang imperyo ay tuluyang gumuho sa isang iglap. Matapos ang paglilitis, dinalaw ni Sevilla ang kanyang ama sa ospital. Gising na si Don Mariano, nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng mga ibon sa labas. Nang makita niya si Sevilla, isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Papa?" "Tapos na po," bulong ni Sevilla habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama.
Wala na silang magagawa sa atin. Malaya na tayo. Tumingin si Don Mariano sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Salamat, Sevilla, ang iyong ina. Sigurado akong nakangiti siya ngayon mula sa langit. Lumabas si Sevilla sa silid ng kanyang ama at nakita si Gabriel na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. Ang bigat ng 10 taon ay tuluyan nang nawala. Ang bawat hapdi, bawat sampal, at bawat patak ng dugo na ibinenta niya ay naging bahagi na lamang ng isang masakit na nakaraan na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Gabriel, tawag ni Sevilla. Bakit Sevilla? Tanong ni Gabriel nang may lambing. Gusto kong pumunta sa dagat. Sagot ni Sevilla. Gusto kong maramdaman ang hangin na walang dalang amoy ng luma at kasinungalingan. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Sasamahan kita, Sevilla, ngayon at sa lahat ng bukas na darating. Ang paglalakbay ni Sevilla Mariano ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol na sa pagbangon. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsimula ng maghilom at sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi na isang misteryong nakakatakot, kundi isang puting papel na handa na niyang sulatan ng sarili niyang kwento ng kaligayahan. Ang dagat ay tila isang malawak na salamin ng aking kaluluwa sa hapong ito, malalim, payapa, at sa wakas ay malaya na sa mga mapanirang alon ng kahapon. Nakatayo si Sevilla sa maputing buhangin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa abot tanaw. Ang bawat haplos ng malamig na tubig sa kanyang mga paa ay tila isang banayad na paglilinis sa mga alaala ng hapdi at dusa na naranasan niya sa loob ng mansyon ng mga Valerius. Hawak niya sa kanyang kamay ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang luma at kupas na wedding contract nila ni Lorenzo. Marahan niya itong pinunit. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila isang huling hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga piraso nito patungo sa karagatan. Wala na ang puot, wala na ang galit. Tanging ang isang malalim na pag-unawa na lamang ang naiwan sa kanyang puso. Sevilla, tawag ng isang pamilyar at malambing na boses sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Gabriel kasama ang kanyang ama na si Don Mariano na nakaupo sa isang wheelchair, may suot na makapal na sweater at may bakas na ng sigla sa mga mata. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilagay ang isang balabal sa balikat ni Sevilla. "The house is ready, Sevilla," mungkahi ni Gabriel ng may ngiti. Ang Sevilla's Haven ay pormal ng magbubukas bukas. Maraming kababaihan ang naghihintay na mabigyan ng bagong simula, gaya ng ibinigay mo sa sarili mo. Hinawakan ni Sevilla ang kamay ni Gabriel. Ang init nito ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi pala dapat maging isang tanikala. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay masaya nang pinapanood ang mga ibon. Ang katarungan ay nakamit na nila. Si Doña Esmeralda at Rodolfo ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Valentina ay nagsisilbi na rin ng kanyang parusa sa likod ng mga rehas. Ang kanilang kasakiman ay naging sarili nilang bilangguan, habang ang katapatan ni Sevilla ang naging susi niya sa kalayaan. Sa loob-loob ni Sevilla, sinagot niya ang mga huling tanong ng kanyang sariling puso. Napatawad na ba niya? Oo. Pinatawad na niya si Lorenzo sa kanyang kahinaan, si Esmeralda sa kanyang kasamaan, at higit sa lahat, pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal dahil sa maling akala ng utang na loob. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Ang bawat hininga niya ngayon ay hindi na mabigat. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng takot, kundi ng mga pangarap para sa bukas. Ang kapayapaan ay hindi pala nangangahulugang pagkawala ng sugat,
kundi ang pagkatuto kung paano mamuhay ng may ngiti sa kabila ng mga peklat. At ang pinakamahalagang aral na natutunan niya, ang tunay na utang na loob ay hindi dapat ibinibigay sa mga taong nananakit sa atin, kundi sa sarili nating pagkatao na tumangging sumuko sa gitna ng dilim. Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sariling halaga para sa iba, kundi ang pagiging buo para mas lalong makapagbigay ng liwanag sa mundo. Ready ka na bang pumasok sa loob, anak? Tanong ni Don Mariano. Ang boses ay puno ng kalinga. Opo, Papa. Sagot ni Sevilla ng may determinasyon. Handa na po akong simulan ang bagong yugto ng ating buhay. Isang buhay na binuo mula sa katotohanan, dangal, at tunay na pagmamahalan. Naglakad silang tatlo palayo sa dalampasigan habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Ang Sevilla Mariano na dating alipin ng pag-ibig ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Isang reynang nagmula sa putikan, napatunayan sa apoy, at ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Ako das ng dikis. At doon, sa gitna ng dahan-dahang pagpikit ng araw at pagsilang ng mga bituin, ang kwento ni Sevilla ay nagtatapos hindi sa isang pamamaalam, kundi sa isang panibagong simula ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat na sumabay sa bawat tibok, bawat luha, at bawat hakbang ni Sevilla mula sa dilim ng mansyong Valerius patungo sa liwanag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging tinig sa likod ng kanyang mga pighati at tagumpay, at ang makasama kayo hanggang sa huling sandaling ito. Aaminin ko po sa inyo, hindi naging madali ang pagsulat sa paglalakbay na ito. Maraming beses na nanginginig ang aking mga kamay at nalalabo ang aking paningin sa mga luha, lalo na sa mga eksenang kailangang ipakita ang matinding kawalang katarungan na dinanas ni Sevilla. Ang eksena kung saan ibinenta niya ang sarili niyang dugo para lamang sa isang anibersaryong nauwi sa pagkakanulo ay nanatiling isang malalim na sugat sa aking imahinasyon habang binubuo ang bawat pangungusap. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga tunay na damdamin ng bawat kababaihang nakaramdam na sila ay nag-iisa, na ang kanilang sakripisyo ay hindi nakikita at ang kanilang boses ay pilit na ibinabaon sa limot. Ang paglalakbay ni Sevilla ay isang paalala na ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Gaya ng isang butil ng binhi na kailangang mabaon sa ilalim ng madilim na lupa bago maging isang matatag na puno, ang bawat hirap na ating dinaranas ay naghahanda sa atin para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang pag-asa ay parang isang maliit na apoy sa gitna ng malakas na ulan. Maaari itong kumislap, maaari itong humina, pero hinding-hindi ito mamamatay hanggat tayo ay naniniwala sa ating sariling halaga. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang kaisipan akong nais iwanan sa inyong mga puso. Sa tingin niyo ba, sapat na ang naging katarungan para kay Sevilla? At kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, kaya niyo rin bang magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit? O mas pipiliin niyo bang hayaan na lang ang tadhana ang gumanti para sa inyo? Napaka-interesante pong malaman ang inyong mga pananaw tungkol dito. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting obra. Kung ang kwento ni Sevilla ay nakapagbigay ng kahit kaunting inspirasyon o ligaya sa inyong araw, hiling ko po ang inyong suporta. Paki-like ang video na ito, mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section, at huwag kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang bawat interaksyon nyo ay nagsisilbing lakas para sa akin upang patuloy na makalikha ng mga kwentong may puso at kaluluwa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat po at naway laging maging maliwanag ang inyong landas.